Isang Chinese national po ang inaresto sa Pasay City matapos mahulihan ng iba't ibang klase ng armas at pampasabog sa parking area ng isang casino. Nadiskubre ang iligal na kargamento ng suspect matapos umanong tangkang saksakin ng isang casino agent doon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia Rafi, isang Chinese national na kinilalang si Jerry C. ang hawak ngayon ng Pasay City Police. Ito'y matapos nga siyang mahulihan ng 5 baril na karamihan ay naka-silencer pa, 3 fragmentation grenades, smoke grenades, mga spike, palakol, martilyo at mayroon pa umanong hinihinalang droga. Nahuli si C. 1:15 kanina madaling araw sa VIP parking area sa basement ng Resorts World Manila sa Pasay City. Ayon nga kay Senior Superintendent Renz Otilla na hepe ng Pasay PNP, nakaagaw atensyon si C matapos umanong tangkang saksakin ang casino agent na kinilala namang si Joseph Ang. Dahil naman sa komosyon, nagresponde ang mga gwardya ng Resorts World at ang mga pulis, kaya agad na nasa kote itong si C. Nang mabuksan nga ang sasakyan ni C na isang Honda Accord, ay doon na nga tumambad ang iba't ibang mga baril, pampasabog at may mga nakuha pa nga na isang sachet ng hinihinalang droga. Tuloy ang investigasyon sa insidente pero sinasabi nga nitong si Chief Superintendent Jet Villacorte ng Southern Police District na maaring muscle man ng isang grupo na nag-ooperate nga sa casino itong si C. Maaring ito raw ang taga-singil ng grupo na hindi makabayad sa mga nakuhang pera na ginamit naman sa casino. At PRP, katabi ko nga ngayon si General Villacorte. Sir, yung initial investigation, bakit po kaya ganun siya karaming, meron siyang ganun karaming mga gamit? Ano bang maaring papel nitong lalaki? Ito po si Mr. C. Well, dun sa nakita nating mga baril, granada, at kung iba-iba pang mga ebidensya na hawak natin sa ngayon, ito ay hindi pangkaraniwang gamit ng isang regular na tao. So, maaaring ito ay ginagamit niya sa kamukha ng binabanggit mo kanina, sa paniningil ng mga may utang dito sa mga nagkakasino, o maaaring sa iba pang bagay. Dahil itong mga silencers na ito at mga granada ay mga illegal na gamit at walang ibang paggagamitan dito kundi sa illegal na bagay lang. General, ang Resorts World po, isa sa mga sinasabi natin na highly secured. Pagpasok mo dyan, may mga CCTV kagad na camera, and yet nakalusot po ito. So, ang dami pong hawak ng SPD na mga mall. Meron po tayo sa Pasay, meron sa Makati, at sa iba pong mga syudad dito po sa southern area ng Metro Manila. Ano pong guidance natin para hindi po maulit ito na maaaring makapasok din sa iba pang mall, yung mga ganito po mga pampasabog at mga baril po? So, itong balita na sinasabi natin ngayon ay eye-opener dun sa ibang mga malls pa natin at ibang establishment na nag-ooperate na kamukha rin itong Resorts World na kung saan maraming restaurant, maraming taong nagpupunta para mas lalong mas mahigpit ang pagbabantay dun sa mga nagpupunta roon. Kahit na ito ay VIP man, kamukha ni Mr. Jerry C. na VIP holder ng Resort World, ay dapat din nating sinecheck dahil maaaring makapagbigay ito ng mas malaki pang problema kung hindi ito napigilan kamukha kanina umaga. Yun nga, sir, ang sinasabi mo na VIP kasi siya, na may VIP card siya ng Resorts World. So, maaring nagkaroon ba ng lapse sa security kasi nga kilala na siya at lagi siya pumapasok doon. So, dapat ba magkaroon din ng tight security kahit dun sa mga regular na customer ko nila? Well, ngayong tanghali nga ay papunta kami sa Resorts World upang makipagpulong dun sa mga security officer ng Resorts World. Nag-uusapan namin kung obviously kasi nagkaroon talaga ng lapse ng security. Kung ano ang pwede namin gawin para mas lalong mahigpit ang maging pagbabantay. But at the same time, hindi naman magiging inconvenient para dun sa mga nagpupunta roon. So pag-uusapan namin ngayon tanghali. Maraming salamat po si General Villacorte ng SPD. So PRP, nakausap din, tinangka din natin makapanayam nga itong si Mr. Jerry C. Pero si Com ang kanyang bibig at sa ngayon nga ay nandun na siya sa detention facility ng Pasay City Police. Balik muna sa inyo. Iyan, linawin lang natin, sa parking lot lang nasabat itong mga baril na ito, hindi ba? Yung parking lot ba na yan ay nasa loob ng gusali ng Resorts World? Tama, Rafi, sa VIP parking area, sa pinaka-basement ng Resorts World Manila, na-akos itong suspect. At tama ka, nasa building din mismo nung Resorts World, yung kanilang parking na sa basement nga ito, Rafi.
At ang binabanggit nga nitong si Colonel Portilla ng Pasay PNP ay nagkaroon talaga ng komosyon dahil maaaring nagkaroon pa nga sila ng heated confrontation at may dala daw na maliit na panaksak itong si Mr. C at may tangka nga siya na saksakin itong si Mr. Ang na isa namang casino agent. Kaya naman nagkaroon ng komosyon at naagaw ang atensyon ng mga tao at tuluyan na rin siyang nakita ng mga gwardiya. And ang mga pulis naman kasi, Rafi, dahil nga unified dito ay nakadeploy sa iba't ibang mga strategic area, kaya mabilis hindi na siya nakabalik doon sa kanyang kotse. At sinasabi nga sa atin ni General Villacorte, kung nakabalik siya doon sa kotse niya, ang dami niyang dalang baril, 5 baril yon at may mga pampasabog pa, baka iba nga ang nangyari. Mabuti na lamang at naging mabilis ang pag-aksyon ng mga gwardiya at mga pulis. Kaya nga nasa kote kaagad itong suspect na si Mr. C. Rafi. So yung mga baril na yan, Ian, wala namang posibilidad na maipasok niya sa loob mismo nitong Resource World kung nasa napakaraming tao, Ian. Ganun ba sinasabi ng pulis dyan? Rafi, pagdating nga dyan, yan nga, hindi makapagsabi sa atin ng SPD o ang Pasay Police. Maaring maipustit din niya yan, papasok sa loob. Sinasabi nila, maaring din hindi. Kasi nga unang-una, na ipuspit niya na ito doon sa mismong VIP parking area. Rafi, kasi sa totoo lang, itong Resource World talagang mahigpit talaga ang seguridad nila. Actually, pagpasok mo doon, pagkuha mo ng card doon sa kanilang parking area, naka-video ka doon. Mayroong camera na makikita yung plate number mo, makikita yung mukha doon sa pagkuha mo. At meron pang mga bomb-sniffing dogs na talaga namang isa-isa. Hindi lang binubuksan yung trunk ng mga sasakyan, yung mga compartment, isa-isa na inaamoy ng mga aso. Ganun kahigpit at kakontrolado yung pagpasok dun sa Resource World. Kaya nga, sabi nga ni General Villacorte kanina, isang eye-opener nga ito, na dapat ay masigpitan pa ang seguridad sa ating mga establishmento, lalo na ngayon, papalapit na rin ang bagong taon, Rafi. At nabanggit na ba, Ian, kung ano yung dahilan ng tangkang pananaksak at bakit hinabol itong agent nitong Resource World? Rafi, ang binabanggit sa atin ni General Villacorte ay maaari nga daw na sinabi nga niya na maaaring muscle man ng isang grupo itong si Mr. C. Kaya naman maaaring siya yung taga-singil kapag may mga hindi makabayad. Siyempre, Rafi, malakihan ng pinag-uusapang pera dito, maaaring milyon o 100,000. Hindi pa natin alam, hindi pa rin alam ito ng mga otoridad. Siya yung taga-singil, kaya maaring doon daw sa aspetong ito, yun yung isa sa mga teorya na tinitingnan nila, naniningil at maaring hindi maibigay yung kanyang kinukuha, kaya nagkaroon ng umabot kumanto nga dito sa komosyon hanggang sa maaresto na nga itong si Mr. C. Rafi. Pero Ian, sa dami ng mga baril at bala, pati mga pampasabog, posibleng grupo ito at hindi lang iisang tao. Itong nagmamayari nito, ito rin ba'y tinutumbok ng investigasyon ng pulisya? Tama, Rafi. Sabi nga ni General Villacorte, talagang hindi kakaiba nga, talagang kakaiba ito, Saka talagang masasabi natin, kahit hindi ka eksperto, ay malalaman mo organisado siya dahil nga saan ka kukuha ng 5 baril, may smoke grenade ka pa, meron ka pang fragmentation grenade na 3 na binabanggit nga ng SPD ay sa Belgium pa ginawa daw itong Belgium made pa daw itong mga fragmentation. Ibig sabihin, high quality ito mga ito, At meron pa silang mga spikes at meron pa nga tayong nakita natin ng palakol at martilyo. So talagang itong grupo nga na ito, ay talagang tututukan maigi ng SPD at ng Pasay City Police dahil nga tingin nila ay hindi lang nag-iisa si Mr. C dun sa kanyang ginagawa aktibidad na ito sa casino, Rafi. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.